Walang takas, Luistro na sampulan, pinatatanggalan ng lisensya resback ni Guanzon, BP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending Ayan, at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila magbida-bidahan at nangunguna para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Di umano'y binansagang Dilima 2.0 sa si Congressman Luistro at matapos ang pag-amin nito sa isang trending video na kumakalat noon ay tila nilaglag ang sarili sa sarili nitong video. Dilima version 2.0. Gerville Luistro, posible di umanong matatanggalan ng lisensya at masibak sa pwesto Ako? bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagkapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte at Attorney Rowena Guanzon. May malaking pasabog na tiyak siyang gigimbal sa Gerville Luistro at sa Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila tunay talaga na ang kasabihan na digital na talaga ang karma at ang karma ay hahagupit na rin. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan nang umalingasaw muli ang di umano'y pinaniniwalaang baho ng kongresista na si Attorney Gerville Luistro. Ito sa totoo lang, no? Talagang talagang isa siya sa matinding nagtutulak ng impeachment ni Sara Duterte. Ayan, ma'am. Ato sa akin lang paano naman ako maniniwala sa pagtutulak mo ng impeachment kay BP Sara na kunwari syempre sinasabi nyo, corrupt si BP Sara. Ganyan corrupt. Kaya nyo gusto siyang i-impeach dahil siya ay corrupt. At isa ka doon sa umaayon na siya ay corrupt. Ma'am, pwede po magtanong. Paano kita paniniwalaan sa sinasabi mo kung hindi ka pa nagbabayad ng utang kay BP Sara? Di ba parang nakakahiya naman yon, ma'am? Di ba? Madam Congressman. Di ba? Madam Congressman na lang. Yung tipong galit na galit ka kay VP Sara pero may atraso ka pang hindi nababayaran kay VP Sara. Ano yon? Pwede ba nating gawin na gusto mong ma-impeach si VP Sara para hindi ka na masingil ni VP Sara? Ganun ba? Joke. No? Dapat ka hindi ka umayon sa impeachment ni BP Sara eh. 'Di ba? Hindi ka umayon, talagang pinaglaban mo si BP Sara, kumampi ka sa side niya kasi alam mo namang may atraso ka sa kanya eh, 'di ba? Siguro baka pag nanalo presidente si BP Sara, yung utang mo maging thank you na lang, baka hindi na pabayaran sa iyo, 'di ba? Joke. Pero syempre, 'di ba, sa lahat naman ng may utang, ikaw pa yung malakas ang loob. Ikaw pa yung galit. Parang ikaw pa yung may ganang magagaganyan, di ba? Di ba dapat nahihiya ka sa ginagawa mo? Kasi si BP Sara nagsabi, di ba, hindi naman sa akin. Kay BP Sara nang galing na meron ka daw utang sa kanya, umutang doon sa asawa ni BP Sara. Yung sinasabi ko lang, bakit ka gumaganyan kung may sinasabi sa'yo si BP Sara na meron kang pagkakautang sa kanya? Okay lang sana kung ang utang mo 3,000, libo lang. Kaso ang utang mo, sinabi ni BP Sara, milyon. 8 million ba yun? Just 8 million ba yun? Pagkakabanggit? Correct me if I'm wrong, mga katunay. O baka sabihin mo naman, Ma'am Congressman, tinitirya kita, pinagbibintangan kita. Hindi Tingnan yung mga interview ni BP Sara, sinabi niya may utang ka daw sa kanya. Siyempre, sinasabi ko lang din sa'yo, pinapaalala ko dahil baka nakakalimutan mo, madam. Di ba? Imbes na magkaroon ka ng utang na loob kay BP Sara at magpasalamat ka sa kanya, ganyan pa yung sinukli mo. Di ba? Grabe ka naman.
sa social media ang di umano'y trending video nito kung saan hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na proud pa raw ang nasabing kongresista na isiniwalat sa publiko na itinago pala niya ang kanyang asawa nung magkaroon ito ng kasong panggagahasa. O, yan pa isa. O, yan ha, kalat na ka. Inamin mo naman, madam. Na tinago mo yung asawa mo dahil may kasong, ayun, yung kaso niya, alam na ng mga tao yun. O, kung ikaw is tapat ka sa bayan, tapat ka sa lahat, tapat ka sa ginagawa mong paglilingkod, hindi yung itatago mo siya kasi inaayos mo pa lahat ng bagay sa kanya eh. Hindi eh. Kung meron siyang kaso, kung meron siyang kakaraping kaso, dapat hinarap mo muna siya. Mas maganda kung inilabas mo siya, isinuko mo siya, saka ka nag-asikaso. Di ba mas magandang yun? Mas maganda yun na dagdag point sa iyo yun kasi mas pinakita mo sa kanya na wala kang kinikilingan at patas ka talaga. Kapag may mga taong naaagrabyado is talagang pinaglalaban mo. Mapapamilya mo man, mapakaibigan mo man o hindi. Pero ang ginawa mo is yan nga, itinago mo. Kasi asawa ko yan. Itatago ko, parang ganun ba yun? Pero ma'am, mali yun. Once na merong kasong ganun or inakusaan siya ng ganun, sana inilabas mo siya. Hindi mo siya itinago. Ngayon, kung meron kayong inaasikaso about doon sa mga nangyaring ganun, is dapat inilabas mo pa rin. Sinuko mo pa rin. Ganun pa rin yun. Kasi kung isasabihin mo, ipagmamalaki mo na, itinago ko siya. Ibig sabihin, madam, kung sakaling magkaroon ng mga ganong klase na alam mo kamag-anak mo, halimbawa, merong kamag-anak mo na nasangkot sa ganon. Ibig sabihin, ma'am, ihahandle mo sila, itatago mo sila. Mali yun, di ba? Kasi bawal daw magtago ng di ba? May kasabihan, bawal magtago ng kriminal kasi pati ikaw makakasuhan. O ganun daw yun, ha? Yun ay kasabihan, kasi sinasabi ng iba. Dapat is, mas lalo na public servant ka, dapat mas pinapakita mo sa tao na talagang transparent ka, talagang pinapakita mo na, hindi pa pwede sa akin yung mga ganyan. Kailangan ipakita ko sa taong bayan na talagang kung mali, kung tama. Dapat ganun, di ba? Kaso, ang mali, tama. Ang tama, mali. Tila anong klase raw na abogada si Luistro at tila ito pa ang isa sa kanyang pinagmamalaki sa social media. Tila malinaw raw itong obstruction of justice at dapat di umano daw makasuhan itong nasabing abogada na si Luistro at dapat raw umano itong matanggal ng lisensya dahil sa kinahaharap nitong kontrobersyal na issue. Ayon pa sa kumpirmadong balita online, Guanzon, hinamon ng Integrated Bar of the Philippines na imbestigahan si Congerville Luistro sa kanyang bagong programa sa SMNI. Kasama si Miss Cathy Binag, hinamon ni dating COMELEC at COA Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, na magsagawa ng imbestigasyon laban kay Batangas Representative Gerville Luistro kaugnay ng kontrobersiyang kinasasangkutan ni Luistro matapos umanong aminin nito na itinago niya ang kanyang asawa na nahaharap sa kasong sa naturang programa. Diretsahang kwinestyon ni Guanzon kung bakit wala pang aksyon ang IBP sa naturang usapin. Ayon kay Guanzon, bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi ba pwedeng IBP moto proprio? Imbestigahan ninyo na yan. Kasi admission na sinabi niya na itinago niya yung asawa niya. Dagdag pa niya. And that's non-bailable offense. Nabanggit din ni Guanzon ang umano'y usapin ng legal fees na may kaugnay sa kasong hinawakan ng law office si Attorney Manasseh Carpio, asawa ni VP Sara Duterte. Aniya, kay Manasseh Carpio, may utang siya doon sa rape case ng asawa niya. Ayaw talagang magbayad, kaya ganun. Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Ikinumpara rin. Yan sinasabi nga ni kahit ma'am si Attorney Guanzon, sinasabi niya may utang kayo sa di ba? Kay BP, sa asawa ni BP Sara. Di ba? Grabe. Kaya nga sinasabi ko, sa lahat ng mga utang, ikaw yung talagang sobrang kapal naman talaga. Dapat nga manipis ang mukha mo eh. Kaso ganyan pinapakita mo, grabe. Ay nako.
Rinig Guanzon ang sitwasyon sa ibang kaso upang ipakita ang kanyang punto tungkol sa pagpapatupad ng batas. Bakit si Revilla na nagde-deny siya na ginawa niya yan, flood control corruption, pero nag-surrender siya? O diba? Bakit si Ruben Padilla ilang taon sa kulungan? Bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Ayaw talaga kahit na yun ang batas na kulong na muna bago ka mag-motion for bail. Ang mga pahayag ni Guanzon ay lumabas sa gitna ng umiinit na diskurso sa politika at batas, lalo na't Kaya nga sa totoo lang, no, nakakatakot yung mga ganitong klaseng lingkod bayan na nagtatago ng mga ganyan. O, hindi kita sinisiraan, pero syempre, sino ba naman ang dapat pagtiwalaan kung ganyan ang ginagawa? So, ibig sabihin, mas kukonsintihin mo ang mali kaysa tama. 'Di ba? Kaya dumadami mali dyan sa inyo. Representative Luistro ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Justice na humahawak sa mga pagdinig sa ugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi rin napigilan ng marami sa ating mga kababayan na tila dismayado at magbigay ng kanilang komento na tila posibleng madisbar daw ang naturang abogada Ako, at disbar. matanggalan ng lisensya o di kaya Susunod ka na kay Gadon. ay masibak di umano bilang chairman ng House Committee on Justice na Ako nagtataka ako sa mga ganitong klaseng tao kung bakit nananalo pa rin, no? 'Di ba? Sa dami-dami ng tumatakbong kongresista, bakit nananalo pa tong mga to? Sa dami-dami ng party list na pwede naman nating iboto, bakit nananalo tong mga to? Ano ba meron sa mga to? Hindi pa ba kayo nadadala? Yung mga distritong nasasakupan nila, hindi pa ba kayo nadadala? Ano ba dapat ang ipakain sa inyo? O ano ang pinakain sa inyo niyan? Diba? Kita niyo naman. Nako. siyang nangunguna sa pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte dahil di umano sa kanyang tila harap-harapang pag-amin at panggigisa sa sarili nitong mantika ayon pa sa kanilang public post sa mundo ng social media. Tinago ko siya. It's a clear and express admission of committing a crime of obstruction of justice. She cannot hide under Article 20 of the revised Penal Code if that is her plan because PD 1829 is a special law. Explicit admission. Ginawa niya yan even if sabihin niyang pang nag-grant yung demorer niya na na-dismiss yung case ng husband niya. Di ba pwedeng makulong pag ganyan? That's harboring a fugitive and that's a criminal offense. Pwede ba yan madisbar? Oo, Lalo na kasi kahit naman saan di ba? Gaya nung, nang sumuko kay, ano ba yon? Yung sumuko, nahuli kay Mayor Isko, yung gunman dun sa bodyguard ni Mayor Isko, di ba? Is yung gumawa nun sa bodyguard ni Mayor Isko, is nahuli. Tapos kasama ata yung girlfriend. Kaso nga lang, yung girlfriend is sinama na rin sa kaso kasi harboring a criminal, di ba? Kumbaga parang inano mo pa, mas kinonsinti mo pa. So ibig sabihin, nagtago ka ng ganyan, parang dawit ka na rin. Kaya kung tutusin, kung makikita mo, maraming mga wanted, no? May mga wanted na hindi sumasama sa pamilya nila. Oo, ito napapanood natin sa pelikula, yung mga alias Waway, mga ganon, mga ganyan, 'di ba? Mga yung talagang mga fugitive, mga wanted, hindi sila sumasama kasi nagkakaroon sila ng komunikasyon pero hindi sila sumasama do sa bahay o ganon, ganyan, o sinasama niya yung pamilya niya sa pagtatago niya kasi pag nahuli siya is madadamay pa yung pamilya niya. Ganun yung ginagawa niya ng ibang mga wanted, 'di ba? Ng mga ganon. Nagsosolo na lang sila sa buhay nila. Pero itong ganito is kung merong mang kaso na ganyan, di ko naman inaakusahan na sabihin natin may kaso, pero marami naman nagsasabing balita na ganyan, pero mali pa rin yung ginawa mo. Dapat sinuko mo muna o inano mo muna, 'di ba? Kaysa yung inamin mo ng harap-harapan na ganyan. Kasi talagang public servant kayo, makakadagdag sa pagkasira ng karir mo yan . Diba? Pati yung pagiging abogado mo, pwede pang madamay dyan. Kaya nga sinasabi ko kanina, pwede palang ganyan. Kung sakasakaling may mga tiwali kang
makasalamuha, itatago mo yung ginagawa nilang mali. Di ba? At lawyer siya. Nakakatuwa naman. Ipinagmalaki niya yung ginawa niya na pagtatago ng akusado. Hindi ba't nasa batas yan na kung ikaw ay nagtatago ng taong wanted sa batas ay may kaso ka ring kakaharapin? Oo. Bakit hindi kasuhan yan at alisan ng Kaya nga doon sa kaso kay Mayor Isko, nung gunman sa bodyguard ni Mayor Isko, nadamay na yung babae kasama sa kaso, hinuli rin lisensya dahil sa batas nakalagay na walang sino man ang pwedeng umangat pa sa batas kahit kapatid, asawa at magulang mo pa yan. Yes. Malinaw yan. Dapat sa'yo maalisan ng lisensya bilang abogada. Isa ka sa mga naging kasangkapan sa pag-violate ng batas. Proud ka pa sa pagsabi ng kagagahan mong ginawa. Dapat mawalan ka ng lisensya. Dapat itong maimbestigahan dahil may ginawa itong kabalbalan. Ito inamin niya ito sa publiko na siya mismo ang nagtago ng kanyang asawa na may warrant arrest at pinagmamalaki. Mo, may warrant of arrest pala yun. Tapos tinago mo. Ibig sabihin, pag may nilabas na warrant of arrest, meron siyang kasalanan. 'Di ba? Tapos tinago mo pa. Dapat nilabas mo kasi may warrant na niya dahil abogada daw siya. Di ba siya pwedeng makasuhan ng obstruction of justice? Di ba pwede rin itong makasuhan? Okay lang sana kung sinabi niya na lang, no? Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi na siya umuwi ng bahay namin. Pwede pang makalusot yun. Hindi siya umuwi ng bahay namin pero nandoon. Alam mo nandoon siya. Sana tumanggi ka na ng gano'n, no? Kaysa sabihin mong, yes, itinago ko siya. Kasi para napanood ko yung ano nito Yes, itinago ko siya. Talagang parang proud ka pa na itinago mo. Talagang babatuhin ka ng mga controversial niyan. Ng disbarment and code. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Insider. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.